Kinalampag ni Vice President Sara Duterte ang kampo ng prosecution panel at mga mambabatas na patunayan sa pamamagitan ng konkretong ebidensya ang mga paratang laban sa kanya. Iginit ni VP Sara na sa halip na insulto, pambabastos at pamumulitika, dapat nakabatay sa malinaw at matibay na ebidensya ang paglalahad ng mga alegasyon sa nagpapatuloy na impeachment trial. Si Sheena Torno sa balita. Bumelta si Vice President Sara Duterte sa prosecution panel at iginiit na hindi dapat gawing paraan ang impeachment trial para mangisda ng ebidensya o bumuo ng mga alegasyon na wala namang sapat na batayan laban sa kanya. Muling naglabas ng mabibigat na pahayag si Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kaugnay yan ang pagtatanong ng prosecution panel sa kanilang direct examination sa hostile witness sa si Lemuel Ortonio. Ginamit kasi ng prosekusyon ang mga salitang mastermind, scam, arkitekto at modus operandi upang inarawan ang bisa na umano'y utak sa sinasabing maling paggamit at paggasta ng confidential funds. Kaya naman hinamon ni VP Sara ang prosekusyon maging ang mga mambabatas na patunayan ng impeachment complaint laban sa kanya sa pamamagitan ng mga konkretong ebidensya. Hindi anya dapat gawing paraan ang paglilitis para mangisda ng ebidensya o bumuo ng mga alegasyon na wala namang sapat na batayan. Binigyang diin pa ni Duterte na hindi nakapagpapatibay ng kaso ang mga pang-iinsulto at pambabastos na hindi naman maituturing na ebidensya at hindi rin nagpapatunay na anumang paglabag. Dagdag pa ni VP Sara na ang mga ganitong pahayag ay indikasyon ng mahinang presentasyon ng kaso laban sa kanya. Ipinunto pa ng Vice Presidente, imbes na nakatuon sa paglilitis sa kanya ay mas makabubuting unahin ang problemang kinakaharap ng bansa. Anya nagiging prioridad kasi ng Administrasyong Marcos ang impeachment, pagkahati-hati sa 2027 national budget, gayon din ang paghahanda kung paano baliktarin ang konstitusyon upang mapanatili sa posisyon ang mga kaalyado ng administrasyon. Samantala, handa namang humarap at magsalita si Atty. Michael Powa ng Depensa bilang testigo sa impeachment trial matapos hilingin ng prosecution panel. Nung panahon naman na nasa DepEd ako, I think dapat naman sagutin ng mga tanong na yan. And I've always maintained that position. Of course, I cannot waive attorney-client. Pero kung ang saklaw naman ng tanong, I think will be on DepEd at anong naging participation ko, which was the AOM, no? Yung reply lang naman sa AOM. Sasagutin ko naman yan, katulad ng ginawa ko sa House. And I think tama lang naman na sagutin ko siya kahit dito. Ayon kay Presiding Officer Senator Cheese Escudero, hindi na kailangan mag-issue pa ng subpoena ang impeachment court dahil present naman si Powa sa proceedings. Dating nagsilbi si Powa bilang undersecretary at spokesperson noong nanunungkulan si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education. Sa ibang usapin, sinabi pa ni Powa na sasangguni muna siya kay Vice President Sara Duterte upang magtalaga ng bagong tagapagsalita para sa kanilang kampo. Ito ay bilang agarang pagtugon sa bagong direktiba ni Escudero na magkaroon ng tagapagsalita na hindi miyembro ng panel. Siguro ngayon meron lang sense of urgency. I'll be very frank with you, wala pa tayong nahanap na scope. To be honest, I doubt kung meron na next week. Ano nga bang hinahanap na katangian ng depensa sa isang tagapagsalita? Sinabi ni Powa na nais sila ng isang mahusay magpaliwanag ng proseso at kayang gawing simple o madaling maintindihan ng publiko ang mga komplikadong usaping legal. Mahalaga rin anila na consistent ang magiging mensahe ng spokesperson sa posisyon ng depensa upang hindi malito ang taong bayan. Hindi rin umano kailangang abogadong mapili, basta't may kakayahang magpaliwanag ng malinaw tungkol sa proseso at maihatid ang panig ng depensa. Binigyang linaw naman ni Atty. Michael Powa ng defense team na kailanman ay hindi na pag-usapan ng kanilang kampo o maging ni Vice President Sara Duterte yung opsyon na mag-resign na lamang ito sa gitna na nagpapatuloy na impeachment trial. Mula rito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.